Hello everyone, mga kasim like-minded. Kamusta kayong lahat dyan? At ito ako ay nagbabalik muli upang makapagbigay sa inyo ng panibagong real life experience, sharing na kung saan pwede nyo magamit sa inyong personal na buhay. So actually today is April 20 dito sa Canada at early in the morning ng Saturday dito. So naisip ko na maglakad kasi ang ganda ng panahon. Ayan. Lakad ako dito. Tsaka maganda kasi yung araw. So ngayon, ano ba ang ipapaliwanag ko sa inyo? Ganun pa rin. It's about the law of attraction money. Hindi ko nga lang dala yung aking kailangan ipaliwanag sa inyo. But ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung ano yung mga naalala ko doon at kung ano pang pwedeng impormasyon na may bigay ko sa inyo para makatulong sa ating lahat. So ano pa bang hinihintay natin? Kaya tara, umpisahan na po natin. Hello guys, once again this is Luigi Caserna. Dito na lang ako magbablog sa labas. Actually, there's a lot of opportunities happening na nangyayari talaga sa buhay ko. At lalo na there's a challenge and opportunity as well, lalo na pag mag-vlog sa loob ng bahay. Dahil mas prefer ko at mas pinipili ko kasi lagi pag ako yung mag-vlog, ako lang mag-isa. Para full attention ako, walang distraction, at fully focused talaga ako pag nag-vlog. Napansin nyo yung about sa law of attraction na isang vlog na ginawa ko. Kung pwede nga, weekly kong gawin eh. Hindi ko siya magawa. Right? So, ipagpaumanhin nyo. Pero ganun pa man, hanggat maaari, kung mag-vlog naman ako, ay make sure na marami kayong makupulot ng mga informasyon at maganda tuwing ako yung mag-vlog. So, yun. Anyway, kasi nga, ang pag-uusapan natin is continuation tungkol sa law of attraction money. Kung saan nakafocus nga tayo sa pera. Ang dami kong mga realization. Kung naalala nyo, di ba may book nga akong binabasa, The Money and the Law of Attraction, yung Super Rich, tapos yung Happy Money. Ang dami kong mga realization na mga mga nangyayari kasi nga sabi ko, habang tumatagal palalim ng palalim habang tumatagal palalim ng palalim at mas talo ko yung naiintindihan at nadidecode yung law of attraction. So yung ginagawa ko is most likely damay-damay na lahat. Ibig sabihin hindi lang pala talaga sa money itong ginagawa ko, lahat na pala. So ngayon ang i-share ko nga sa inyo is tungkol sa money, diba? So since gumagamit tayo ng law of attraction, ganda ng bahay eh. Sa law of attraction, merong information na struck sa akin at yung magbibigay siya ng ganun pala yun, which is ginagawa ko na dati. Wait lang guys, ganda kasi ng bahay. Anyway, so yun, kumbaga yung nagpa-struck sa akin sa information na yun na sinabi is about tayo lang yung may abilidad na i-charge para dumami ang pera natin o maging happy ang money natin. Tayo ang mag-charge. Anong ibig sabihin ng charge? Meaning yung parang cellphone. Gusto mong dumami yung battery ng cellphone mo, i-charge mo, isasaksak mo. Parang ganun din yung gagawin mo. Ikaw yung may capacity to charge your own money. Ganun pala yun. Sabi ko, ganun pala yun. At sabi ko, okay, kung ako ang may kakayahan to charge my own money, then ano ang kailangan kong gawin para i-charge ko ito at lumakas yung money. Sorry guys, yung tinitignan yung mga lumilipad na to, hindi yan lamok. Ano to yung parang ang tawag dito, fruit fly. Marami yan dito eh pag ganito, pag mag-i-spring na. But anyway, balik tayo doon. Sabi ko, okay, paano ka mag-charge para dumami yung happy money mo? And then, nasagot lang pala. Sobrang
lagi-lagi mo nang ginagawa, lagi-lagi ko nang ginagawa. And that is be grateful and appreciative. Gratefulness and appreciation. Yun lang talaga pala ang pinaka sagot to charge at dumami ang pera mo. Okay, so it looks simple, pero may mga house, mga kumbaga saan mo siya gagamitin at kung paano mo siya gagamitin. So ang paggamit nito is about like pag ikaw ay nasa work at pinapasalamatan mo lahat pinapasalamatan mo yung like katrabaho mo, yung boss mo, na-appreciate mo yung ginagawa nila, na-appreciate mo yung lahat ng bagay. Kaya nga search ako sabi ko, ano bang pinagkaiba no? Pagiging grateful tsaka appreciation. Akala ko kasi pareho Hindi pala. Pinagkaiba pala nung appreciation tsaka thankfulness o grateful ay ito. Yung pagiging grateful muna. Grateful is lagi ka nagpapasalamat. Diba? Uy, thank you kasi binigyan kita nito, magpapasalamat ka. Ang appreciation pala, ma-appreciate mo yung like, halimbawa, meron siyang pinakita sa yung gagawin at naunawaan mo, sabihin mo, uy, ang galing nun uy, ayos uy, ang galing mo naman, ang ganda ng pagkakagawa mo. Parang kasama na yung pagpupuri with sincerity na talagang galing sa puso mo na, uy, salamat. Yung parang tinulungan ka niya, na-appreciate mo yung tulong na binigay niya sa'yo. Sabay, pasalamat. Uy, buti na lang talaga ginawa mo to. Ang galing ng pagkakagawa mo. Na-appreciate ko talaga. Thank you. Yung pala yun. So sa lahat ng bagay, sabi ko habang binabasa ko yun, hindi lang pala abot sa work. Kumbaga sa lahat ng bagay na ginagawa mo, halimbawa ito, tignan nyo to, yung kalsada, yung pagkakagawa niyan, ito, yung mga yan, yung iisipin mo is yung mga taong gumawa nito nun. Alam mo yung tipong nung unang panahon, wala pa tong mga to, ano siya hindi pa ganito to kumbaga i-appreciate mo yung mga taong gumawa ng mga ito o nag-isip nito para mapaganda maging buhay o mga bagay-bagay na haharapin ng mga hinaharap ng mga tao, yung future ng mga tao na gagamit nito. Ganun pala yun. You have to appreciate lahat. I appreciate din yung nature, appreciate ko yung tao nag-isip about sa nature para mas mapaganda pa to. Ang galing talaga nila, as in. Ang linis ang ganda Kahit simpleng basura, wala Kasi they appreciate, kasi sabihin natin nag-ano ka, kung ano lang man ang trabaho mo ngayon. Pero kung ina-appreciate mo yung trabaho mo, committed ka, tapos feeling mo para kang si Superman sa kung anong ginagawa mo. Walang tipong kahit dishwasher ka lang, nagwawalis ka lang, nagmamap ka lang, pero para kang nagmamap na feeling mo ikaw ay si Batman, si Superman, na para kang superhero. Tignan mo, time will come, maa-appreciate ka rin ng tao at magugulat sila na, wow, ang lupit mo, nagawa mo yan, ibang klase ka. Yung mga ganon. Pero syempre, hindi lang naman yun about sa ginagawa mo, but also sa ibang bagay na nakikita mo. Kumbaga, lahat, kung pwede nga lahat, hindi ko nasabing kung pwede, lahat na gawin mo na. I-appreciate na pala natin lahat ng mga pwedeng mangyari. Ito, paglalakad ko dito, I'm so thankful na nakakita ako ngayon ng ganito dito. I am so thankful na naglakad ako sa labas. Kasi naisip ko, hindi ako makapag-vlog sa bahay kasi nga, ang bahay dito sa Canada, most likely, hindi talaga siya, yung sementado talaga. So, kung magsasalita ka, rinig na rinig sa baba. Kasi parang lang siya kahoy lang yata. Tapos may mga foam lang na nakalagay.
may foam lang na nakalagay dyan para hindi masyadong lumamig, o kung may mainit man sa loob, hindi agad lumabas yung init sa labas ng bahay. Kaya kung naglalakad ka sa taas, rinig na rinig sa baba, konting lakad mo lang din sa baba, rinig na rinig sa taas. At kung nagsasalita ka, rinig din sa baba. Hindi man ganun naiintindihan, pero rinig. Kaya kung hanggat maaari is solo talaga, ako lang mag-isa sa bahay. Ng mga time yung mga vlog ako lang mag-isa nun sa bahay, walang iba. Yan. Kaya meron akong 100% focus. Anyway, yun nga, kumbaga, kaya ko sinasabi sa inyo to kasi yung kung i-connect ko lahat yung mga nababasa, na-realize, mga dating nagawa, na totoong nangyari na na-decode, I mean, mas lalo kong naiintindihan kung ano na ang pinaka dapat ko pang gagawin. Halimbawa, yung manifestation na kung ano man ang gusto mong i-manifest sa iyong buhay. Mga manifestation kasi lahat ng mga nagawa ko, lahat kasi yun, most likely, tandang-tanda ako at natatrack ko siya. Kailan ko sinabi, mas nakalimutan ko, nung naalala ko, na nangyari na pala. Yan. Lahat nun ay may kasama talaga palang appreciation. Lahat yun ay na-appreciate ko sa lahat ng mga bagay na mga ginawa ko. Kumbaga, lahat ng mga attraction kasi na ginawa ko, bago pa talaga siya mangyari, ilang beses na hundreds or thousands of times ko na agad siyang pinasalamatan. Yun yung ginawa ko. Kaya yung mga nangyari siya, halimbawa itong Canada na to, nagsimula to 2021 lang talaga. Ito, panoorin nyo. Bago magba-Canada, pero tanawa, last search run. Kita nyo, Canada lagi. Karan, yan ang patunay na nandito kami sa Pilipinas. Ngayon ay October 3, 2021. Ngayon po ay linggo at ng oras na. Alas 8. Ito. Yung oras sa laptop ko. Alas 8:05. October 3, 2021. So, anong masasabi nyo? Yung video na yun, 2021 guys. Nakarating kami dito 2023 ng August last year. August 15. Almost 1 year and 10 months kami na nasa Manila. At actually may mga situation pang nangyari yun bago talaga siya nangyari, na nagkatutunan dito kami. Kasi nga, kung magpo-focus ka talaga sa how, may stress ka rather than sa why, ang reason kung ba't ka pupunta rito. Kung napanood niyo yung previous vlog ko, sabi ko nga doon, nung una kasi nag-compute ako na ang gagastusin o kailangang pera naming dalhin papunta dito is 2 million. Eh ano bang kapasidad mo para magkaroon ng pera na ganun? Of course, sa una wala pa. At kung isipin mo, yung work o yung pera pa lang namin that time is nasa 100k plus lang talaga. And almost give up na. Almost like ayaw na, huwag na magtuloy kasi nga parang malabo na na parang paano ka pupunta doon, ganito ganon. Kasi nag-focus ako sa house side, kung paano ko gagawin. Nalaman ko lahat, inalam ko yung lahat, kaya tuloy pumasok yung mga stress at kung ano-ano pa. And then yun, hanggang sa sabi ko, teka, we're thinking about the how, pasukin natin yung why. So ang dami nangyari. Kung talagang goal mo kasi pumunta doon, may mga instances na darating ka sa time na okay, kahit ano na mangyari gagawin ko na para makaalis. Yung tatanggalin mo na lahat ng mga beliefs mo at mga alam mo tungkol dito. Mag-i-stop ka maghanap ng impormasyon na negative na hindi makakatulong sa iyo pag pumunta dito. I-stop mo na yun. Hanapin mo na lagi yung impormasyon na makakatulong sa iyo at makakaboost kung bakit dapat makapunta ka dito. Yun na yung mga yun na yung mga impormasyon na hahanapin. Yun yung mangyayari.
Kasi kung panay ang hanap mo ng impormasyon na dapat huwag kang pumunta kasi ganito, mataas yung inflation and so forth. Ang dami nila sinasabi na kung ano-ano. Kulang na nga lang mag-comment ka. Ba't nandyan ka pa? Ba't ayaw mo yung Pilipinas? Kung puro reklamo sasabihin mo. Yung gano'n. Diba? So, mas maganda kapag gusto nyo talagang pumunta dito is look for an information na makakatulong sa'yo o makakatulong sa inyo na mag-boost ang iyong paniniwala to continue at pumunta rito. Yun yung i-goal nyo. Malaking tulong kasi may tutulong talaga nun sa inyo. Kaya yun yung gawin nyo. Teka lang, tingnan nyo ito guys. Dito na kasi ako sa park. Ang ganda nito. Dito ako sa park. Kita ko to. Parang ang laki ng duck na to. Wala siyang maliit dito pero ang laki nito. Ongoing improvement ko sa park na. First time ko lang din nakapunta rito sa park na. So yun guys, balik nga tayo sa law of attraction money na kung saan pinalawan ko kasi is be more thankful and grateful kahit wala pa. Yung kung hindi ko kasi mapapakita sa inyo kung ano talaga naging lahat o specific process, but ang kabuuan talaga ay i-feel mo na nangyayari natin siya ngayon through your imagination. Nandito ka na, gumawa pa ako ng dream board. Makikita yung dream board ko. Tapos meron pa akong dream book. Everyday ay nagpe-pray, nagme-meditate at iniisip. Nandito na kami at being thankful agad kay God. Kahit wala pa kami dito. Yun yung pinaka-importante pala talaga if you're going to manifest. Kasi once you are being thankful, happy ka, na-appreciate mo yung bagay-bagay. Appreciate tsaka thankful Pag ganun palang ginagawa mo, automatic lahat damay-damay na. Lahat ng mga, sabihin natin, nakafocus ako sa money ngayon, hanggat ina-appreciate ko naman ang lahat ng mga bagay-bagay na nakikita ko. Damay na lahat yun, kasama ng pera. Lahat ko saan na lang magsisipasukan. Ganun pala yun. Yan, akala ko kasi specifically ganun lang yan. Baga, be thankful lang and then kung ano lang finokus mo, yun na yung mangyayari. Hindi lang damay-damay pala lahat. Kumbaga, the more na pinapasalamatan mo yung yung mga bagay-bagay o kasama mo o asan ka man ngayon, automatically natcha-charge din pala. Natcha-charge yung mas halong natcha-charge yung kung saan ka mas nakafocus. Kung ano yung pinaka-intent mo o pinaka-ginugol mo o dinidesire mo. Yung pala yung mangyayari. Kaya sabi ko okay. Ang magmamatter na lang dito kasi is yung focus mo. Kung saan ka magpo-focus. And yung pag-practice ng choice mo araw-araw. Kung anong klaseng choices in life. Sabihin natin, bukas makalawa after mo mapanood to, are you still going to choose to be appreciative and thankful? Kasi bumalik ka na naman sa dati mo pag-uugali at pag-iisip na hindi mo na mamalayan na nakaprogram sa'yo. Nakakala mo positive ka, hindi pala. Na hindi mo naman napupuna o hindi mo naman pinupuna sa sarili mo kasi ayaw mong i-criticize yung sarili mo na hindi ka pa talaga ganun. Kasi kung hindi ka ganun, wala. Ulit-ulit ka lang. Lagi ka pa magtatanong sa akin. Lagi mo pang, lagi kumbaga, wala nang katapusan yung tanong mo. Bakit ganun? Bakit ganito? But always ganun yung nangyayari. Bakit? I mean, hindi matatapos yung tanong mo. Ngayon guys, nandito na ako banda sa may hindi to dagat guys lake to ng Canada. Akala ko nga dagat para sa dagat pero lake. Anyway, hindi ko napansin nung review ko yung video ko kasi nag-i-stop ako ng record dun sa pagod to. Nakita ko ito. Hindi yun guys hindi yun pawis, sipon yun. Pasensya na. Hindi ako. Nararamdaman ko naman may tumutulo. Kasi sa lamig, nasa 5 degree kasi ngayon dito. Ganitong oras, 5 degree. Isipin nyo lang kung ang aircon dyan sa Pilipinas, 16 malamig na, 5 pa kaya. Natulo talaga to pag malamig. Pag malamig, kusaan na lang tumutulo. Kaya kailangan kong punasan, of course. Kailangan din punasan, di ba? Anyway,
yun nga, tungkol sa money, everything, if you appreciate it, tulad ng ginawa ko, I criticize myself. I'm not even shy na i-criticize yung sarili ko kasi that's the truth. Kasi once you take full responsibility sa lahat ng mga nangyayari sa sarili mo, aware ka, at you don't, kumbaga, why do you have to be shy sa mga nangyari? That's the truth, yun naman talaga ang totoong nangyari. Ba't ka mahihiya? And then since nangyari yun, all you have to do, aware ka na yun nangyayari, mas lalo mong tuunan ng pansin para hindi na siya maulit. Yun lang naman yan. Kumbaga yung sinasabing take full responsibility in everything that happens in your life. Huwag mong isisi sa iba, huwag mong isisi sa panahon o ibang tao sa dyan. Kasi sinisipon tuloy ako. Naging mali pa tuloy ni weather. Ba't ka pa pumunta ng Canada? Magre-reklamo pa. Diba? Just to justify para lang masalba ang sarili. Marami kasing tao na gusto laging isalba ang sarili. Kumbaga isisisi sa lahat para lang hindi siya mapahiya. Ganun bagay. Kaya always be taking full responsibility in everything to whatever you do in life. And once nagawa mo yun, mas madaling pasalamat. Mas madaling tanggapin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. You always become more appreciative. Ma-appreciate mo pa yung lahat ng bagay. Kahit nga sa sarili mo, ma-appreciate mo kasi sasabihin mo na, uy, ang galing ko. Nakikita ko na yung mga hindi ko alam ng mga kamalian ginagawa ko ngayon. Mas nai-improve ko na. Thank you so much, self. Thank you, God. Thank you, universe. Ayun. And anyway, guys, another thing pagdating sa pag-focus sa money, meron akong suggestion na ibibigay sa inyo. Maybe some of you are aware na sa sinasabing dream book. Meron akong dream book. At meron din isa na maaaring hindi talaga sinasabi ng iba. Like kasi dream book, dream word lang. Alam mo kung hindi sinasabi? Yung sinasabing dream, i-build mo yung dream mo. Yung kung meron kang dream, pupunta ka sa isang lugar, halimbawa Rolex watch o kung anong mabagayan, mga damit, pupunta ka doon para makita yung physical thing. Pag makita mo yung physical thing, kapag ito ay nahawakan mo at napicturan mo pa, nahawak mo, mas powerful kasi maalala mo yung energy. At pag nakita mo yung picture ulit, maalala mo, oh, ganito yung feeling nun eh. So yun ang dream building. Ipapakita ko sa inyo, meron akong video na ni-record tungkol sa dream building at para makita nyo yung kung saan ako nag-dream build at kung anong piniliwanag ko doon. Ito, panoorin. Hello mga kasim like-minded. It's 5 AM here in Canada at first time kong makapasok sa mall. Pwede pala pumasok sa mall ng ganitong oras. I did not expect that. Kasi dyan sa Pilipinas, never ko nagawa to eh. So it's a good thing na nakakapasok sa ganito kasi itong mall na to is pang mayayaman. Like nandun, Louis Vuitton, dito, Cartier. Kung alam nyo yan, Cartier. And yung Tiffany ko, malupit to. Soon to be open. Yan. Tapos, yung mga ganito kasi, makikita nyo to sa Ayala. Sa may Glorieta 3 ba o 4? Doon nyo siya makikita. Tama sa may 4 banda. Yung mga ganito. It's a good thing na makapunta kayo sa mga ganito at makita nyo yung mga items, mga bagay-bagay dahil ang tawag doon ay dream building. Dahil ito yung, ang point kasi is ganito. Kapag kayo ay makakita ng mga gamit like let's say ito, Prada. And if you're going to look at it, yung mga item, halimbawa ito, and then iisipin mo magkano kaya ang presyo. Once na malaman mo kung magkano ang presyo, sabihin natin sobrang laki, and then meron ka nakikitang taong pumapasok dyan at bumibili din, then it means papasok na sa isip mo yung magkano kaya ang kinikita ng taong to. Kung sabihin natin halimbawa lang 58,000 pesos yon. So magkano kaya ang monthly na kinikita ng taong yon? So meaning hindi siya kumikita ng 58,000 pesos a month, meaning more than that. Siguro 200,000 o 300,000. But the question is, ano ang pinagkaiba nila sa atin? Pero kung titingnan natin maigi, sa totoo lang, it's just the same.
they're just a normal human as well. Ang gusto ko talagang i-point sa inyo guys, every time na tayo pumupunta sa mga mayayaman na lugar, yung parang feeling mo hindi ka nabibilang, so meaning there's something na kailangan mong pang i-program dyan sa isip mo at sa nararamdaman mo. Kasi kung gusto mong umabot sa mataas, kasi nga we're attracting money, diba? So you have to look for something ng mga ganyang klase para tumaas yung belief mo pagdating sa pera. So ang ginagawa kong to ay dream building. You have to go somewhere else. Halimbawa, ayan, makakita ka ng mga bagay-bagay na something na hindi mo normally nakikita sa buhay mo para lumawak ang iyong mindset na existing pala sa mundo ang mga gantong klaseng bagay. Halimbawa ito, no, Rolex. Ayan. Para lumawak pa lalo ang isipan mo. Medyo weird nung una nung ginagawa ko to, pero pag nasanay ka na, sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya magandang magawa nyo rin po ang makapag-dream building. Maghanap kayo ng mga lugar na may mga mamamahaling damit. Ibahin nyo na yung mindset na huwag ng ukay-ukay. Tsaka ito, no, ang tip ko sa inyo, kapag kayo ay mag-a-attract ng money, pag may nakita kayong mataas na presyo at sinabi nyo ang mahal, ibig sabihin may something pa sa inyo pagdating sa pera. Ako every time nakita ako ng matataas na presyo, pag nakita ako yan, sobrang taas, sabihin natin 58,000 pesos ang isang damit or sabihin natin bag. Ano sabihin ko sa sarili ko, okay, anong magandang gawin para makuha yan? Para ma-achieve ko yan? Magkano ang magandang monthly na kinikita mo para ma-afford mo yung ganung bagay? Yan. So, kung ganun kasing iniisip mo, meaning pinapalaki mo, pinapalawak mo mindset mo. Right? Kaya wag niyong i-justify na kasi ito lang kaya ko, kasi wala akong ano, kasi ganyan, kaya hindi ko siya kayang i-afford, ba't ba ako pupunta dyan? Kaya nga ang goal natin is to attract money and to create money. Kaya ito, tinitrain ko kayo. Kaya makakita ko ng ganitong lugar, oh. Ganda, oh. Isa siyang restaurant talaga, high class. Ayan, ganda, no? Yung mga kain sa mga ganyang klaseng restaurant. So actually diretso na ako dun sa work ko. Umala ako dito. Ito kasi yung pinaka-way ko para dun makasakay ako sa bus. Ito yung pangalan ng mall, Yorkdale. So yan guys, napanood nyo na, di ba? Ang ibig kong sabihin pagdating sa dream building. Tignan nyo kung nasaan ako. Ayun, nasa nature. Kung napanood nyo lang, dati nasa province of Aklan ako. At nandun ako sa fish pond ni Lolo. Nandito sa sobrang laking pond o lake. Yung magkaiba pala yun. Yan, ang ganda. Hey guys, actually kahapon, alas 5 ng hapon dito, yesterday, at alas 5 ng madaling araw sa Pilipinas, at alas 6 ng umaga sa Japan, nagkaroon po kami ng sharing, mastermind sharing. Ginagawa po siya every month, once a month po. Umpisahan ko siya last month ng March, kasi iba po ang charge ng energy, ng power kapag tayo o kapag kayo ay sumali o kapag ako ay nagaganon. Kasi maririnig mo yung ibang impormasyon sa ibang mga tao na sila mismo yung mga realization na may similar sa'yo. Minsan mas lalo ka mapaparealize, maririmay ka sa sarili mo na yung pala yun, nga naman no, o nga naman magawa nga yun, yung ganon. So magkakaroon ka ng decision every time you listen to them, at marami kang matututunan talaga. Iba talaga kapag meron kang kagrupo na katulad mo mag-isip, iba pa rin talaga. Ngayon nanonood ka dito, ibig sabihin halos siguro, hindi ko alam kung talagang kung anong tinatahak ko o kung anong pinag-aaralan ko is talagang ginagawa mo, lalo na sa mga silent viewer. Most likely yes, for sure ganun. Maaaring nahihiya lang kayo o hindi lang kayo aware kung ano ang gusto nyong sabihin, kung paano nyo sasabihin, kung paano kayo mag-voice out, kasi hindi kayo sanay. Pero dito sa ginagawa ko at through my experience ng mga tinraining ko dati, kung try nyo i-search yung D-Grind official o D-Grind dancers, kung makikita nyo lahat ng mga nasa picture dyan, yung mga D-leaders, na train ko po yan sila, maliban lang yata sa isa.
Yan. So, lahat yan sila nag-umpisa na parang tulad nyo. Partida, hindi pa nagbabasa ng mga book yan. Isa lang ang kilala kong talaga nagbabasa ng book dyan. Tapos, yung may-ari since 2020 nga si Sis Jubel, si Jubel Direct, yung may-ari ng company, yan tinirain ko since 2020. So, lahat yan sila nagsimula sa ganyan din nung nagmi-meeting kami na parang natatakot. Sabi ko, anong pakiramdam nung nagpapaliwanag ka? Sabi niya, parang sumasakit yung ano ko. Yung tiyan na hindi niya daw maintindihan. Tapos ngayon leader na siya. Kung makikita yun sa picture, ang pangalan niya si Captain Miguel. Yan. Tanda ako yun nung bago pa lang siya. So, marami. Kumbaga, I have a proof, I have a way, I have observation na kung anong umubra para mas lalong lumakas ang loob nyo at ma-express nyo at mas lalo kayo maging appreciative at thankful. So yun guys, once again, this is Rudy Claser na maraming salamat. I hope, at hindi lang hope, I really believe na meron naman kayong panibagong natutunan dito sa aking mga binahagi sa inyo. So yun guys, habang naghihintay kayo sa susunod na vlog na aking ibibigay sa inyo o doon sa information na naka-note sa aking box na aking ibibigay sa inyo, ipapaliwanag, panoorin niyo po muna yung iba kong mga vlogs like law of attraction at lalo na yung 5 basics. So guys, once again, thank you so much. Ingat kayo dyan palagi and God bless us all wherever araw, wherever you are. Thank you.